Niyanig ng magnitude 7.2 earthquake ang Bohol noong October 15, 2013 at tinatayang nasa $50 to $100 million ang naging pinsala nito sa mga gusali. Pero matatandaan natin na dahil sa lindol ay umangat ang lupa sa dalampasigan ng Look at Maribohok na naging dahilan naman ng pagkasira ng mga coastal habitats tulad ng mangroves, seagrass at corals. Dinitalye ito ni na Dr. Rene Rolyon sa pag-aaral nila noong 2015 na pag-uusapan natin ngayong araw. Nung nangyari ang Bohol earthquake, nagulat ang lahat doon kasi nangyari siya sa lugar na akala natin ay walang active faults. Pero ngayon, alam na natin na ang North Bohol Fault ang nag-generate ng earthquake na to. Pero, alam nyo ba na ang discovery ng North Bohol Fault ay pwede natin ma-attribute kay Mr. Howie Severino ng GMA? So, ang backstory nito, di ba, October 15 nangyari yung earthquake. Tapos, October 19, nag-send ng mga field photos si Sir Howie Severino kay Professor Mahar Lagmay ng UP NIGS. Based dun sa initial interpretation ni Sir Lagmay ay sinabihan niya nga si Sir Howie Severino na i-forward agad sa PHIVOX yung mga nakuha niyang field photos. Tapos nung October 21, doon na nga kinonfirm ng PHIVOX yung discovery ng bagong fault. Ang damage ng earthquake ay irreversible, ibig sabihin permanent na siya. Dahil umangat ang lupa, na-expose na ngayon sa hangin ang mga coastal habitats tulad ng corals, seagrass at mangroves na naging dahilan ng pagkamatay nila. Sa ilalim ng dagat, may mga bahagi din ng coral reef na nagkabasag-basag dahil nga intense yung ground shaking na nangyari. May areas din na lumubog tulad ng Tubigon at dahil nga lumubog yung lugar, binabaha na sila tuwing high tide. So ang Bohol earthquake ay nagbibigay siya ng very rare na opportunity para aralin natin ang immediate na impacts ng earthquake sa coastal environment natin. Ang objectives ngayon ng study ni na Dr. Rolyon ay una, tingnan ang lawak ng mga nasira na coastal habitats at pangalawa, i-estimate ang impact nito dun sa local fisheries. So para magawa to, syempre kailangan nila mag-fieldwork. So pumunta sila dun sa Basdaku, Pigot at Punta Cruz para sukatin ang elevation ng lupa at isurvey na rin yung mga coastal habitats. At pangalawa, gumamit sila ng mga satellite images para tingnan yung lawak ng mga nasira na coastal habitats. Base dun sa resulta nila, nakita nila na halos 2 metro yung inangat ng lupa. At dahil nga umangat ang lupa, lumayo din yung shoreline. So lumayo yung beach ng halos 550 meters or mahigit sa kalahating kilometro dun sa Pigot. Tinignan nila yung kalagayan ng mga coastal habitats 8 months pagkatapos ng lindol at nakita nila dun sa Look at Maribohok yung mga mangroves ay halos buhay pa naman pero may nakikita na sila ng mga namamatay at stressed dahil hindi naabot ng tubig dagat kahit na high tide. Nakita din nila na yung area ng mga mangroves ay tinutubuan na rin ng mga halaman tulad ng sili, kamatis at mga papaya. So meron ng colonization ng mga terrestrial plants dun sa may mangrove areas. Base sa mga satellite images, nakita nila na more than 400 hectares ng coastal habitats ay naapektuhan. Pinaka naapektuhan nga dito ay ang mga corals kasi 148 hectares ang nawala. Sunod dito ay ang mga seagrass na 135 hectares naman. Sa mangroves, 42 hectares ang nasira. Based dun sa valuation nila, tinatayang nasa 197 million pesos ang nawawala taon-taon dun sa ekonomiya ng Loon at Maribohok dahil sa pagkawala ng mga coastal habitats na to. Ang uplifted na coastline ng Loon at Maribohok ay diniklara na ng DENR na National Geological Monument para ma-preserve ito at para mag-encourage na rin ng mga scientists na mas pag-aralan pa ito. So hanggang dito na lang muna. Kung nagustuhan niyo yung video, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe. Kung interesado kayong malaman paano naging importante ang mga lindol sa pagbuo ng Laguna Lake, panoorin niyo ang video na ito.